What's up everyone? It's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. And guys, for today's video, ito yung magiging first international trip natin this 2025. And syempre, huwag na natin patagalin. We are going to Hong Kong and Macau. And actually guys, it's really nice to be back here in Hong Kong. And ang last Hong Kong natin yata is March 2024. The good thing about Hong Kong, pag mga first quarter talaga ng taon, sobrang lamig. And ngayong January guys, did you know na ang ground temperature ay 14 degrees Celsius. We flew via Cebu Pacific, and yung travel time natin, it took us approximately like 2 hours and 40 minutes. 2 hours and 40 minutes ba? O tama, mga ganun na nga. And yan, kakalapag lang natin guys, kakalabas lang natin. Halos maraming Pilipino yung nagbabakasyon dito. Share ko lang pala, kagabi ay actually hindi kagabi, kanina madaling araw. Yung flight kasi natin guys is 7:35 AM. So nasa NAIA Terminal 3 na tayo ng around 3 AM. And nagkataon guys na sobrang daming tao. I don't know kung anong meron. Pagpasok mo pa lang, nagkukumpulan na yung mga tao. Sa travel tax guys, ang haba ng pila. Sa check-in counters, ang haba ng pila. Pagdating sa immigration, sakto lang yung pila. Ayun, kaya parang naubos yung oras natin sa kakapila. And by the way guys, dapat ang bungad natin na vlog is nasa NAIA Terminal 3 tayo. Nagbigay ako ng recap kung ano ba yung mga bago na na-implement last 2024. Tapos, aside from doon, kung ano ba yung mga changes na meron sa NAIA Terminal 3. Nung nasa PAGS na ako guys, nung nireview ko yung video, corrupted file. I don't know kung paano nangyari. Dalawang beses na yun nangyari sa akin guys, na parang black screen lang lahat. Nagkaroon na ako actually ng 18 minutes video, raw video, ng mga kuda-kuda, mga introduction, tapos mga pinagsasabi ko pa about NAIA Terminal 3. Then after ilang oras, corrupted yung files. Ayan, no choice tayo guys, wala akong magagawa. So ang ginawa ko, dito na lang tayo mismo nag-intro sa Hong Kong. And yes, we are in Hong Kong International Airport guys. And kung napanood nyo yung ating vlog last year, tumawid din tayo ng Macau. And this time, tatawid ulit tayo ng Macau. Syempre kung ano pa yung pwede natin ipakita at saka i-cater sa mga vlogs natin. Especially dito sa Hong Kong guys, may mga bago tayong pupuntahan na hindi natin napuntahan last time. Meron din tayong pupuntahan na napuntahan natin last time. So syempre naman, kung napanood nyo yung ating vlog, alam nyo kung ano yung mga napuntahan at hindi pa natin napupuntahan. Ayan, o diba? Ang dami nating kuda. So by the way guys, recap ko na lang din. Sabi ko nga dun sa vlog natin na nakorap, marami na ako na experience guys na naiwanan ng flight because late na silang dumating. Hindi sila na-upload, kundi late na silang dumating sa mga check-in counters. And hindi naman ako nagkulang ng paalala sa inyo guys, friendly reminders na kapag may mga international flight kayo, you need to be at the airport at least 4 to 5 hours before your flight. For sure naman may mga nakikita kayo sa mga TikTok, mga nag-viral na videos na mga nagre-reklamo na hindi umabot sa boarding at saka sa check-in pa lang. Mas okay na guys yung maaga kayo kaysa maiwanan kayo ng flight. Kasi kung natapos kayo ng maaga at pagdating nyo naman sa loob guys, habang naghihintay kayo ng flight niyo ng boarding time, marami na pwedeng tambayan. Maraming mga shops, bilihan na pasalubong, maraming mga restaurants, mga coffee shops na pwede kayong tambayan. And may mga airline or airport lounges. So hindi kayo maboboard. By the way, share ko lang pala, walang tinanong sa akin sa immigration. Nice. Hindi ko alam kung ano yung masishare ko sa inyo na tips about sa mga immigration process. Pero ano na lang siguro, be confident. Tapos dalhin nyo na lang yung mga documents na tingin nyo na possible hanapin. Hanapin man o hindi, at least meron ko yung documents. Like yung mga, kung nag-work kayo, yung mga COE ninyo, bank statement, company ID, round trip ticket, hotel accommodation, and so on. Kasi guys, nag-start yun last year. Every time na dumadaan ako ng immigration, wala nang tanong. Tatak na lang. Siyempre hindi naman ako nagmamalaki, pero magaan siya syempre.
Kasi kahit pa paano, minsan kinakabahan pa rin naman ako pagdating sa immigration. Lalo na nag-umusbong yung issue about sa mga nag-o-offload. Ayun, just be confident. Tapos, kung alam nyo naman sa sarili nyo na wala kang gagawing masama, hindi kayo magti-TNT, then go lang. Huwag kayong matakot. Kasi yung mga immigration officers, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Kasi nga may mga nahuhuli guys na talagang nagko-cross border, nagti-TNT. So hindi natin masisisi kasi sila din yung napapagalitan. If ever man napili nyo nagpa-power trip, yung mga IO natin, or wala silang valid reason para i-offload kayo, then you can file a complaint naman sa office nila. Ayun. Alright, so we are done sa mga chika. Yun lang actually yung mga mga pointers ko sa nakurap. Actually, dito sa Walkalator, paikot-ikot lang tayo para makapag-intro lang ako. So anyways, going back guys, yun yung mga kinuwento ko kagabi or kanina, madaling araw. Kaya medyo tumamlay ako guys nung sabi ko, ala, bakit corrupted to? Parang ang dami ko nang sinabi, ang dami ko nang na-share. And by the way guys, I would like to let you know na as of this moment, I am proud to say na nasa 26,016 subscribers na tayo sa YouTube. And I'm super thankful guys sa mga support niyo, sa mga palagi nagko-comment, sa mga nagme-message sa akin, and also sa mga nagla-like and share ng video natin. And sabi ko nga sa inyo, every time na magbablog tayo guys, para to sa mga frequent travelers, kasi nagbibigay ako ng mga guide, ng mga tips, ng mga walkthrough, plus mas mas parang mga first timer talaga, na mga nahihiya or natatakot gumala, lumabas ng bansa kasi hindi nila alam gagawin. Kaya naman, kung palagi ka nanonood ng video ko pero hindi ka pa nakasubscribe, or kung first time mo nakita tong video na to, please subscribe to my channel, Mark Palagas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. You can also follow me on my other social media account. You can message me if you have any questions. You can comment below if you have any questions. Sinasagot natin agad ang mga yan. Alright, guys, let's proceed dun sa pinaka-content natin, which is the step-by-step guide on what are the things that you need to do once you arrive here sa Hong Kong International Airport. Once you arrive dito sa Hong Kong International Airport, like paglabas nyo ng aeroplano guys, you need to proceed to the immigration to clear the immigration. Syempre, wala kayong ibang gagawin na. Kung may makita kayong mga ATMs, mga money changer, mga shops, wag muna kayong magmadali. Just proceed to the immigration. And yun ang gagawin natin. Actually, dito tayo lumabas sa arrival gate number 40. Tapos as you can see, marami namang signage dito kung nag-iisa na lang kayo. Katulad natin, naubos na yung mga Pinoy na kasabayan natin. May immigration, may transfer desk, may mainland Macau. If ever guys na paglapag nyo dito, gusto nyo agad dumiretso ng Macau, puntahan nyo lang yung transfer desk. Hindi nyo kailangang dumaan ng immigration. Kasi since parang transfer ang nangyari, hanapin nyo lang yung counter ng transfer going to Macau. And then, yun na. Doon na kayo mag-immigration sa Macau. Ayan guys, ang ating mga kababayan. Welcome to Hong Kong. Naka-short ang peg natin. Naka-rubber shoes. Tapos naka-t-shirt nung dumating. Eh, since in-announce na 14 degrees Celsius dito, nilabas ko yung jacket ko. Last year kasi guys, di ba parang ang tapang-tapang natin na naka-t-shirt lang tayo nagagala sa Hong Kong at saka sa Macau. Pero this time check natin kung kakayanin pa rin natin. Kasi guys, parang pag nandito ako, gusto kong pinifeel talaga yung lamig kasi walang ganito sa atin. Dito pala guys, sa Hong Kong, magte-take pa tayo ng train going to the immigration. Ayan. Sundan nyo lang yung mga signs. Okay. Patuloy niyan, immigration, going down. And in fairness guys, nung nag-check ako ng weather forecast dito sa Hong Kong, it will be sunny pero malamig talaga. Unlike nung last year na parang makulimlim tapos maulan. Please stand clear of train door and please hold the handrail during the whole journey. 请勿靠近车门，并请沿途紧握扶手。
所有乘客下车。 So, ito na guys, pag-akit natin yung escalator, nandito na yung immigration. And kahit sa immigration guys, bawal lang video, bawal lang phones, bawal lang photography. So, I'll turn this off, then kita na lang tayo after ng immigration. Basta pakita nyo lang yung boarding pass niyo and then yung inyong passport. Usually wala naman yung tanong guys. Alright, see you guys later. A few moments later. Alright guys, so kakalagpas na natin ng immigration ng Hong Kong. So, ito yon. So by the way guys, as of January 2025, wala nang arrival form kayong dapat fill upan to get here para makapasok sa Hong Kong. Bibigyan nyo lang yung passport ninyo, tapos ito yung magiging parang pinaka visa. So ito guys, yung slip na to, you have the options na idikit sa passport ninyo or you can keep it. If ever naman mawala ninyo, you can go back here sa Hong Kong International Airport. Hanapin nyo lang yung immigration office. Pwede kayong mag-request kasi hinahanap din to, lalo na kapag tatawid kayo ng Macau. Check lang din nila kung meron kayong ganito. So nakalagay dito guys na 14 days free visa na pwede magstay dito sa Hong Kong. Kapag lumagpas kayo ng 14 days, then that's the time na kailangan nyo na mag-apply ng visa. Pero I would suggest guys, kapag gusto nyo magstay ng matagal dito, pwede kayong tumawid ng Macau tapos bumalik dito. Kasi every time na labas-pasok kayo, magre-reset yung 14 days niyo. Okay? So again guys, ito yung palaging marami nag-aaway-away sa mga group sa Facebook about Hong Kong, kung ano ba dapat gawin dito sa slip na to. Guys, meron pa akong mga 2005, 2010, tapos 2023, 2024 na nakadikit lang yan guys. At hindi siya nagpe-fade. Katulad nito, ayan o, buong buo ba? Ayan, dalawa yan. May mga nagpe-fade, meron ding hindi. Pero sa akin guys, based on my experience, kita ko nyo naman, hindi nagpe-fade, kaya dinidikit ko. Kasi gusto ko lang maraming tatak. Maraming nakalagay sa passport ko. Okay? So, yun lang ang masashare ko about the immigration. Then, let's go to carousel number 5 to get our luggage, which is ito na. Kapag bumibili ako ng luggage guys, gusto ko kakaiba yung color. Like, yung wala masyadong gumagamit. Kasi diba normally, ang common na kulay ng luggage is black, white, pero ito yung yellow natin. Malayo pa lang, kitang-kita mo nang sayo. Tsaka yung design. Ayan. Aray ko. Yung buhok sa dibdib ko, kinagat tong zipper. Okay, so yan, Paragas. Hanap lang tayo ng upuan kasi next thing that you need to do is to activate and install your eSIM para connected kayo anywhere you go, mapa Hong Kong or Macau. Kumuha ako guys ng eSIM sa Byte SIM, which is yun yung kinukuha ko before, and nagkataon kasi guys na wala akong nakitang SIM card na nag-o-offer na pwedeng Hong Kong, pwede rin sa Macau. Eh si Byte SIM kasi yan yung ginamit ko rin last year. Kumuha ako ng 20 gig for 10 days. Tapos pwede na siya sa China, pwede sa Hong Kong at pwede sa Macau, amounting to 1,200 plus. Connect muna tayo sa internet para makapag-install tayo ng Byte SIM. Upo muna tayo. Hindi naman tayo guys nagmamadali. May nakita kong upuan eh. Sige, dito na lang. Upo na lang tayo dito. Tapos connect lang ako sa internet ng Hong Kong. Ang kagandahan kasi guys sa eSIM, hindi nyo na kailangang mag-insert ng ibang SIM card. Matik na lang, kumonect lang kayo sa Wi-Fi, tapos scan nyo lang yung QR code na ipapadala sa inyo, install nyo, tapos activate nyo lang. Sobrang bilis. Hindi na ako guys gagawa ng parang step by step guide kung paano install, kasi ilang beses naman natin nagawa sa mga previous vlogs natin. So ngayon, gagawin ko na lang siya on my own. Hehehehe. Charot. A few moments later. Siguro yung activation at saka installation will take mga ano lang naman, less than 5 minutes. Kasi guys, kaya ko siya sinasuggest na after nyo maklaim yung luggage ninyo, kumonek agad kayo sa internet. Kasi para pag naliligaw kayo, alam nyo kung saan kayo pupunta, pwede nyo agad i-google. Meron namang free wifi dito ang Hong Kong International Airport, kaya pwede kayong kumonek for free. Tapos paglabas nyo, doon kayo bumili ng SIM card kung gusto nyo. Mamaya pupunta tayo doon, diba?
Alright, so 5G Byte SIM. 20 gig yan guys for 10 days. Pwede na siya sa China, pwede sa Hong Kong, and pwede sa Macau. Alright, so we are done. We are connected. Labas muna tayo ng custom. Tapos paglabas natin ng custom, check natin kung ano pa yung pwede natin gawin. Okay? Let's go. Hirap. Okay guys, so kakalagpas lang natin ng custom. And ito agad ang mabungad sa inyo guys, yung bilihan ng ticket. Hong Kong Express yan guys, going to Hong Kong na mismo. Within 23 minutes, makakarating kayo ng Hong Kong. Pwede na kayo bumili dyan, pwede rin naman sa labas. Ito. Yun, lalabas tayo doon. And pwede naman doon sa labas, pero hindi tayo magaganyan, magbabas tayo. Tapos, meron ditong tourist information. Last year kasi may pakulo si Hong Kong na namimigay siya madalas ng 100 Hong Kong dollars. Ngayon guys, wala. Kaya, better luck next time. Tapos may currency exchange dito. May ATMs kung gusto niyo dyan. And ito na ang labas. See? Welcome to Hong Kong. Finally, we are here. Pakita ko sa inyo syempre. Ganito guys kaganda at kalawak ang Hong Kong International Airport. Tapos may big screen pa sila dun guys. Oh. Meron din silang waterfall effects. Tapos ito, yung sinasabi ko sa inyo, meron din ditong bilihan ng ticket dun sa Hong Kong Express. Tapos dun tayo pupunta mamaya. Magbabus tayo kasi this time, actually last time din nagbus tayo. Usually nagta-train ticket kami, nag-express kami going to Hong Kong. Pero this time guys, kasi yung accommodation natin is sobrang lapit lang sa isa sa mga bus station or bus stop. Kaya magbabas tayo. Mamaya tuturo ko sa inyo. So, ang gagawin mo natin ngayon guys is mag-enjoy lang tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, wala tayong masyadong itinerary. Though nakagawa ko ng itinerary, hindi siya yung compact na agad-agad pagdating natin dito gagala tayo. Kasi guys, nakapunta naman tayo ng Ngongping last year, March 2024. After nating mag-arrive dito sa airport, nag-Ngongping agad tayo eh. Tapos iniwan natin yung luggage natin sa City Gate, locker storage. Tapos naglantaw Island tayo, inakya natin yung Tian Buddha, and so on. Tapos pagbalik natin, doon lang tayo nag-train going to our accommodation sa Tsim Sha Tsui. Ngayon guys, sa Central tayo. Tapos dito naman, kapag kukuha kayo ng mga Klook services like yung mga SIM cards, mga Octopus cards dito sa OBS. Pupuntahan natin yan mamaya. Pero ito, nako-curious ako dito. Gusto ko lang libutin muna to. Dito sa airport, siguro nakaano sila, heater. Naiinitan yarn. Sabi 14 degrees eh. Pero anyway, dito oh, look. Ganda oh. Sana mabigyan ng justice itong camera natin. So diba guys, na-amaze ako sa Hong Kong airport. And pakita ko sa inyo ulit. Sa taas guys yung departure. Dito sa baba ang arrival. Merong baggage storage delivery doon. Merong mga pastry shops. May restaurant. Tapos may lift dito. So bali guys, kumuha ako sa Klook ng Octopus card. Pwede naman kayong bumili sa mga train station. Since na dito kasi yung ating parang pinaka arrival naman sa airport, dito na natin kunin. So yung Octopus card guys na kinuha ko sa Klook ay amounting to 732 pesos. Siyempre, kung gusto nyo makamura sa mga Klook activities, sa mga Klook hotels and tour, you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 5 times use per account. So yung Octopus card na kinuha natin guys, lalagay ko na lang dito. Bali, meron siyang preloaded na 50 Hong Kong dollars. So magkano ba yung Tignan natin magkano ba yung conversion ngayon. HKD to PHP. Kung meron siyang 50 Hong Kong dollars, meron na siyang laman na almost 376 pesos. Tapos if ever naman maglo-load kayo, maglo-load kayo sa mga convenience store, sa mga train station, and then after nun guys, pwede nyo ibalik yung Octopus card. Tapos kung magkano yung remaining balance niyo, i-refund din sa inyo. Pero if ever naman alam nyo na babalik kayo dito, huwag nyo na lang ibalik para hindi na kayo bumili the next time na pupunta kayo dito. Okay? And by the way guys, kapag magbubook kayo ng mga SIM card, mga activities sa Klook, check nyo yung mga how to claim kasi nandun naman yung mga information kung saan nyo siya kukunin
para naman hindi kayo mabigla kasi katulad ng Taiwan, hindi 24 hours sa mga store. So katulad dito naman sa Hong Kong, opening hours guys ng 8:13, which is yung OBS, is from 8 AM to 9 PM lang. Kaya make sure na bago kayo kumuha ng mga ganito sa Klook, check nyo kung 24 hours or may operational hours lang siya para at least alam nyo kung may madadatnan kayo dito or wala, para naman hindi sayang yung pagbubuk ninyo. Alright, so papakita lang natin to guys, and then load na natin yun, tapos mag-withdraw tayo sa Bank of China using GoTime. Kasi guys, kapag nag-withdraw kayo dito using your GoTime, is wala na siyang withdrawal fee or withdrawal charge. Tapos bibigyan ko kayo ng guide kung paano ginagamit ang Octopus card sa mga public transportation dito sa Hong Kong, like bus, MRT, and tram. Okay. One Octopus card. Yes. Okay. Hong Kong dollar 50. Okay. Alright. Yes. Thank you. O diba? Wala pang 1 minute guys. Meron na silang scanner na kayo na yung mag-i-scan nung QR code, tapos yun na. So mag-withdraw lang tayo guys. Nandito yung Bank of China, alam ko eh. Wala yung Bank of Exchange dito. Ay, Bank of Exchange, Bank of China. So anyway, look at this guys, oh, ang ganda. May mga goldfish. Goldfish ba to? Ayan. And by the way guys, going back sa Klook activities, aside from you're getting the discounted price ng mga tour, hotels, and activities, kapag natapos nyo yung isang activities, pwede nyong i-review. Kailangan nyo lang magsulat ng review, honest review, and then mag-upload ng at least 3 pictures na related dun sa activity na yon. Tapos you will get 50 Klook cash. Tapos mag-accumulate yun guys per activities. Tapos pwede nyo gamitin as a discount din. Diba? Nakakatuwa. Alright guys, so naka-withdraw na tayo. Nawala na yung Bank of China dito. Napalitan ng HSBC. So nag-withdraw tayo sa HSBC guys. Pwede naman kahit anong cards, mga debit cards, pero mas maganda ang GoTime. And dito pala sa mga transportation guys, most of the time GoTime gumagana, pero ang GCash at saka Maya medyo sumasablay. And if I were you, kung hindi kayo sure, lalo na kung wala kayong GoTime, just use Octopus card. So ngayon, we are done. Actually, yun lang. Recap lang tayo very quick, okay? So after nyong pag-arrive, diretso agad kayo yung immigration, then claim your luggage, pass the custom, tapos paglabas nyo, ito na. Dito na kayo, kuha na kayo ng SIM card, mag-activate na kayo ng eSIM, kuha na kayo ng mga Octopus card, mag-withdraw, tapos pwede na kayong pumunta sa mga accommodation ninyo o kung saan man kayo pupunta. Ganun lang kabilis, diba? Ganun lang kadali. Tapos magbabas tayo guys going to the city. Sabi ko naman sa inyo, para hindi kayo maligaw, just follow the signs or check Google. Yun din, kaya kailangan nyo agad makakonect sa internet kasi para makita nyo, malaman nyo kung saan kayo pupunta next. So guys, we are going to stay sa Ibis Hong Kong Central and Sheung-Wan. Malapit na yun guys sa ferry going to Macau. Parang 5 minutes walk lang, kaya naisipan ko rin dun mag-stay kasi mas tatagal tayo sa Macau compare dito sa Hong Kong. Limited days lang tayo dito guys kaya pagkakasyahin natin kung ano yung pwede kong ipakita sa inyo habang nandito tayo para hindi naman sayang. So sa Google guys, para malaman nyo kung ano yung pwede yung sakyan, type nyo lang yung pupuntahan nyo, katulad ko Ibis, Hong Kong Central and Sheung-Wan, tapos go to direction lang and madetect naman ni Google yung location nyo, and then bibigyan na kayo ng mga different mode of transportation. Ayan, kayo na lang pipili kung ano yung gusto nyong sakyan. Pwedeng train, pwedeng taxi, pwedeng Uber, and then pwedeng bus. So this time magbabus tayo. Ang maganda dito guys, yung bus na to, A11, mismong dadaan siya sa may ferry terminal sa Central. Tapos lalakarin na lang natin hanggang makarating tayo sa accommodation natin. Time check guys, it's 11:38 AM. There's no time difference sa time sa Hong Kong at saka time sa Philippines. So pareho na pareho lang. Check natin kung saan yung A11 na bus. Ayan, to city. Tapos meron ditong map. Check nyo lang kung saan yung A11. Tapos if ever naman mag-i-stay kayo around Tsim Sha Tsui, A13 yung sasakyan ninyo. Okay? A13 Tsim Sha Tsui, A11 Central. Ay shoot sorry naman for the word. Guys, dito andun pala yung Bank of China ATM mo. Tapos meron ditong HSBC ulit.
Ito yung hinahanap ko, Bank of China. So anyway, ayan na. Nandito lang yan sa bilihan ng ticket. Ito yung train nyo, going to the city. Ayun, Bank of China. Yan. So dito tayo. Kakanan lang kayo, dito yung mga bus. Marami nagbabas oh. Nalamig, in fairness. Pero naka-shorts, kayang-kaya. Buti na lang, dinala ko pa yung mga ibang shorts ko. Kasi guys, pag nagpupunta ako sa mga ganitong lugar like Taiwan, Hong Kong, tapos ganito kalamig, gusto ko ninanamnam ko. Eh ang peg natin ngayon naka-shorts, tapos naka-jacket. Eh ang kakapal ng mga sweater jacket na binili ko. So sabi ko, ala, pagpapawisan ako nito. Ayun. Dito rin tayo guys sumakay going to Tung Chung nung pumunta tayo diretso sa City Gate. So dito rin yung sasakyan nyo syempre. May map dito guys para malaman nyo kung anong oras at kung saan yung sakayan. In fairness, maaraw pero malamig. I'm so excited. Ayun. Ito yung bus terminus na map and also yung mga time schedule. Tapos nandito rin yung mga route kung saan. Hanapin nyo na lang. Okay? So katulad nito, A11, next bus is 12:10. 11:44 pa lang. Merong bus ng 11:55. Meron ding 12:10. So makakaabot pa tayo. Pero check natin kung saan yung A11. A11, tapos ito yung map. You are here. So ito lang, nandito na tayo agad. Sa likod lang nito. Let's go. So, diba? Sobrang bilis lang guys. So hintayin lang natin yung bus. May luggage kasi ako, kailangan ko siyang bitbitin para hindi nakasagabal tong ano natin, camera. And then look at the bus. Mga double decker. Tapos we'll see you guys later, ha? A few moments later. Alright guys, so A11 going to Central. And again, ang bababaan natin is mismong ferry terminal. Tapos lalakarin na lang natin siya going to our accommodation. And by the way guys, confirmed na gumagana ang GoTyme. Yun yung ginamit ko dito. Kasi pag Octopus card yung gagamitin nyo, may sariling parang terminal yung Octopus card. Tapos pag mga credit card naman, debit cards, Visa, Mastercard, doon kayo sa kabilang terminal. And kapag sasakay kayo ng mga bus, tap in kapag papasok kayo. Pero pag bababa na kayo, hindi nyo na kailangan mag-tap. Pag mga MRT naman, tap in, papasok syempre, tapos tap out pag lalabas. Kapag mga tram is kailangan nyo munang sumakay tapos tap out na lang. 1 hour later. Alright guys, so nandito na tayo sa Macau Ferry Terminal. So terminal to ng Macau, going to Macau ha. Hindi siya, wala pa tayo sa Macau. And as you can see, meron dito yung mga old, parang vintage style na mga taxi dito. Ang cute. Ayan o. Ayan, so 7 minutes walk going to our accommodation. At saka ang hangin dito guys, oh my god, ang lamig ng hangin. Woo! Nangingilo yung mga ngipin ko. Tapos ang pinakamalapit naman na MTR dito guys is nandun. Parang ganun din, kapag may pupuntahan tayo, mag-MTR tayo, lalakarin ulit natin, babalik tayo sa part na to, pero hindi tayo tatawid dito, doon tayo sa kabilang side. Ang lamig guys. Woo, sarap. Sarap nung feeling na ganito, maglakad ka ng maglakad, hindi ka mapapagod. Mapapagod ka pero hindi ka pagpapawisan. Ganito yung gusto ko. Alright, so sabi ko naman sa inyo guys, diba, 7 minutes yung lalakarin natin going sa accommodation natin. So ngayon, siguro hanggang dun lang yung vlog natin. Yung parang tinur ko kayo sa airport. Tapos mga step-by-step guide on what are the things that you need to do once you arrive sa Hong Kong International Airport. Tapos konting kwentuhan. And then itong biyahe natin. And guys, dito, pag nasa or kahit saan, basta sa ibang bansa kayo, follow the traffic sign, follow the rules, mga traffic rules like yung mga ganito, pedestrian. Diba? Hindi natin alam baka may nanguhuli dito. E di jackpot. Gwapo ng
yung nasa likod ko guys. By the way guys, add ko na lang pala, if ever kukuha kayo ng mga accommodation dito sa Hong Kong, marami nag-o-offer sa Harry-Lela Mansion, sa Chungking Mansion. I-check nyo muna yung mga Google reviews. I-check nyo rin yung mga kusama kayong platform kukuha, katulad ng Trip.com, Klook, or Agoda. Kasi guys, maraming nadi-disappoint kapag kumukuha ng hotel or hostel. Basta expect nyo pag cheap hostel ang kinuha ninyo, don't expect too much na sobrang ganda, sobrang daming amenities. Kasi may nabasa lang ako kahapon guys na na-disappoint sila sa nakuha nila sa may Chungking Mansion. Last year kasi nagstay tayo sa may Harry-Lela Mansion, which is okay na okay, di ba? Kahit pa paano, pero maliit nga lang. Kaya huwag kayo mag-expect ng sobrang bongga na room. Kasi kapag gusto nyo ng mga ganon, malaking room and then magandang hotel, expect nyo na syempre mahal. Alright, so andito na tayo guys. Ayan yung Ibis Hotel. And I think that's really it for today's video guys. And I hope nagustuhan nyo yung ating panimulang ng international trip or travel this 2025. And I hope na-enjoy nyo at may matutunan kayo. So guys, just enjoy life. Enjoy every moment. Live life to the fullest. And syempre, follow me as we discover the world one step at a time. See you guys on our next Hong Kong travel vlog. Chup chup guys.